Yip yip, good morning mate. Alright. Ito po ang ikalimang araw namin sa trabaho dito sa United Kingdom. Particularly po sa pig farm. Siyempre, same routine every morning, timpla kape, tingin sa sweater kasi baligtad na naman. Tapos nalabas pa ng abs. Yan, a big stomach. Alright. Bali po yung kape namin ay baon pa namin galing Pilipinas. Yan. James po yan. So baon ko po yan. Buti na lang po at nagbaon kami. Kung hindi po, wala sana kaming mga groceries ngayon. Kasi wala pong time na nakapag-groceries kami nung nakarating po kami dito sa United Kingdom. Sabayan na rin natin ng ating breakfast. Maaga po kami nagbe-breakfast since maaga rin po ang aming pasok. During this time po, mga nasa around 4:30 po ng umaga kami nagbe-breakfast, and then saka po kami nagluluto rin ng aming pambabaoning lunch papunta po sa work. Pupunta na lang sa likod din. And syempre, magpapak na rin tayo ng ating baon for lunch. So, nagluto kami ng baon namin kanina. At yan po ang aming pinapak sa aming pong lunch box para po sa lunch time po namin later. So, dito po ang lunch time is nasa 10:30 to 11 po. Bali, ang pasok namin 6. So, start ng work yan hanggang 3 p.m. At syempre, huwag rin kalimutang maghilamos at toothbrush. So, tataka siguro kayo bakit di kami naliligo no, bago pumasok. So, actually, English, yan. So, actually, pagdating po namin ng hapon, naliligo na po kami ng gabi, yan, bago matulog. Para po paggising namin kinaumagahan, kakain na lang and then ready to go na lang. So, toothbrush, and then konting hilamos. And of course, wag din natin kalimutan ang ating skincare. Hindi po yan sa pagiging maarte. Yan. Kailangan po talaga yan kasi since outdoor po ang aming work sa piggery farm, kailangan po talaga maglagay dapat ang moisturizer sa mukha, or kung hindi, magda-dry out po yan. Nalagay din po tayo ng lip balm para po hindi mabitak ang ating labi kasi wala namang humalik. So, kailangan talagang lagyan para hindi magbitak-bitak. Alright. And of course, kailangan din natin magsuot ng jacket or sweater. Kasi nga po sa labas, nasa 4 degrees Celsius po ang temperature. So, super lamig. Ayan, so kailangan po natin magsuot ng warmers po natin.
And we're good to go. So, ready to go na po tayo. Kaya kita-kita po tayo mamaya. Bye-bye. At nakikita nyo naman po ang lamig sa labas. May mga hamog at maagang maaga pa. So, lalak na natin yung pintuan at tayo'y sasakay na sa ating sasakyan. By the way po, yung sasakyan po namin ay pahiram po ng aming company sa amin. So, maswerte pa rin po kami dahil meron po silang in-issue na sasakyan po sa amin. Medyo may kalayuan rin po kasi yung farm namin mula sa bahay. Itong kasama ko pong dalawa, bali drop by po sila doon sa kanilang farm. And that is 5 minutes away from our flat. And yung sa akin po, from farm nila, 15 minutes pa po yung travel papunta po sa aming farm. Kaya medyo malayo-layo po yung ating pagdadrive. Kasama yung alak niya yata dyan eh. Daw. Sabi ni Jerome doon. Kasama na? Oo, kasama niya. At nandito na nga po tayo sa kanilang farm. So, idadrop po natin sila dito. Tama ba yung English ko? Hindi, ano na lang, idadaan na lang natin para sigurado. Ayan, so idadaan po natin and then tayo naman po yung magdadrive papunta po doon sa aking farm. Hindi ko po farm I mean, kung saan po ako nag-work na farm. Mag-isa ko lang po kasi doon na Pinoy sa farm na naka-assignan ko po. So, may kasama po akong 4 po na British and then mag-isa ko pong Pinoy. So, hindi nyo po ma-imagine kung ano po yung struggle ko everyday para po makipag-usap, makisama po sa kanila. But then again, so far, maganda rin naman po yung pakikisama nila. Wala po akong naramdaman na tawag dito, hindi po ako iba sa kanila. Ayan, so masaya naman po silang kasama. Ang ano lang doon, ang hindi okay is that mag-isa ko lang na Pinoy. Siyempre, kung mag-isa mo lang na Pinoy, medyo malungkot pa rin kasi wala kang makausap na kapwa Pinoy. Imagine mo kaya maghapon, kausap mo puro English, hindi lang basta English, British accent. So, hirap na hirap kang umintindi ng mga sinasabi nila. But anyway, as time goes by, tama ba English ulit? Makakapag-cope up rin naman tayo. Siguro. 5 days pa lang naman kasi kami na magkakasama since nag-start po ako sa work namin dito sa aming farm. So, looking forward na maging okay po ang lahat since okay naman po yung environment, yung mga kasama sa trabaho, and so on and so forth. So, ayan, nagdadrive na nga po tayo papunta sa ating farm. Kala nyo expert yan, di po ako gaano nagdadrive sa Pinas. Yan, wala po akong sariling sasakyan. Pero dito, sariling sikap dahil kung hindi ka makakarating sa iyong destination. Kaya dapat marunong ka talaga mag-drive dito sa United Kingdom. Alright, dito na tayo guys. Farm. Babaan tayo. Alright. At nandito na nga tayo sa office ng aming farm. So dito po yung meeting place namin bago kami mag-proceed sa farm. Dito kami nagpapalit ng working clothes. And dito rin kami nag-iwan ng mga gamit. Dito kami kakain. So in short, assembly place po namin ito.
At tapos na nga na naman ang buong araw ng ating work. So, it's already 3 p.m. in the afternoon. So, kailangan na po nating magtanggal ng ating working clothes at mag-prepare na po para po sa pag-uwi natin. So, mamaya, dadaan po tayo doon sa mga kasama ko na iniwan natin kanina doon sa kanilang farm. Alright, see you on Monday. Yep, take care. Yep. Bye-bye. Alright, and that's all for today's video. At sana'y samahan nyo pa rin po ako. Yan. Sa next na vlog natin. Since paninindigan ko na po ang pagiging vlogger. Yan. Kahit hindi po bagay. Yan. Yan. So maraming salamat po. At hanggang sa muli. Ingat!